And welcome bawat isa na nandito kasama natin. At saka welcome din ng ating mga nandoon sa online sa pagsamba sa ating Panginoon. Kasama natin ngayong umaga. Tayo ba'y masaya? Amen? Hindi lang dahil it's a church anniversary, pero dahil po tayo makapagsamba at makapaglingkod sa Panginoon. Amen? To study God's Word, pakibukas po ang inyong Bible para babasahin natin ang salita ng Diyos. At ito ay a special message for the church anniversary. At ang title ng message natin ngayong umaga ay God's Providence in the Ups and Downs of Life. Ang providence ng Panginoon, wala akong kahambing na Tagalog, explain ko yan, ano yung providence. Sa gitna ng pinagdaanan nating buhay na tinatawag na mayroong pag-angat, tapos bababa na naman, aangat, ups and downs sa buhay na common na pinagdaanan at sinasabi ng marami. Babasahin po natin ang salita ng Diyos, Psalm 133, verse 1 to 3. Awit, kung may Bible kayo, 133 verses 1 to 3. Babasahin ko po, kasi 3 verses lang po itong Psalm 133, so madali lang po siya. So Psalm 133 verse 1 to 3 in English, tapos Tagalog mamaya. Sabi dito, "How good and pleasant it is when God's people live together in unity. It is like precious oil poured into the head, running down to the beard, running down on Aaron's beard, down to the collar of his robe. It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion. For there the Lord bestows His blessing, even life forevermore." Sa Tagalog, Psalm 133, Awit 133. "Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Langis ng ulibo ang nakakatulad at nakakawangis sa ulo at balbas nitong si Aaron kapag ipinahid. Umagos ito, nababasa pati ang suot na damit. Katulad din nito'y hamog sa umaga sa bundok ng Hermon. Hamog ng na dumalig sa dakong naburol na bundok ng Zion. Sa lugar na ito, nangako si Yahweh ang pangakong buhay na nanatili." Ito ang salita ng Diyos para sa atin ngayong umaga. Message natin for this special celebration anniversary, God's providence in the ups and down of life. God's providence, ito ang aming wika na nasasabi sa kabuuan sa pag-aaral namin sa Bible at sa teolohiya. Ito ay theological ito na pananaw at pagsasabi, God's providence. Ano itong God's providence? Ang God's providence, ito ang tinatawag na God's sovereignty. Diyos na walang makakahihigit sa Kanya. Siya ang Diyos na masugid, active, hindi passive. Siya ang Diyos na lahat ang kapangyarihan at kaalaman, ngunit punong-puno ng pagmamahal. Kaya lamang kung ano ang kanyang kalooban at plano, matutupad ito. Yan ang ibig sabihin ng God's providence. Ibig sabihin, ito ang plano at ang ninanais ng Diyos na walang sino man na makapagpahinto nito. It is unstoppable and irresistible. Hindi ito mapigilan ni numan at hindi ito kayang labanan kahit sino. Ang plano ay matutupad ito dahil ito sa Diyos. Ito ang tinawag na God's providence. Ngunit ang ating Psalm 133
na binasa kanina, ito ang maglagay sa ating sitwasyon, itong tinatawag na God's providence. Ilagay siya sa sitwasyon na ikaw at ako makaka-relate ngayon ito. At sasabihin natin on the other side, ang salita ng Diyos at ang Diyos mismo ay makaka-relate sa sitwasyon at pinagdaanan nating lahat. Ano ang Psalm 133? Ang Psalm 133 ay isang awitin. Tulad ng pag-awit, kinanta po natin kanina, ito ay hindi ko na alam kung ano ang tono nito kasi nasa Old Testament pa ito. Pero nandito ang lyrics, nandito ang kanyang pananalita at ginamit ito upang ibahagi ang salita ng Diyos sa kanilang panahon noon. Ito ay isang awit na tinawag namin ay Song of Ascents. Pwede banggitin Song of Ascents. Ano yung Song of Ascents? Ang Song of Ascents ay isang awiting pagsamba sa Diyos habang sila ay nagmamarcha at paakyat doon sa bundok ng Zion upang doon sambahin ang Diyos. Kaya tinawag siya na Song of Ascents kasi awit habang umaakyat. Ascents, pag-akyat. Kaya ito ang inaawit, sinasabi at pagsamba nila habang sila'y nagmamarcha at meron silang aktwal na pinagdaanan sa buhay. So ang Book of Psalms sa kabuuang salmo or sa Tagalog, awit. Ilang salmo or awit ang mayroon sa Book of Psalms? 150. Ito ay 133. Actually, ang tawag niyan is 150 books. Libro, bawat chapter, kung tatawagin, pero we don't call that book or chapter, we call it book. So ito ay Book 133, ang Song of Ascents. Now, sa kabuuang Salmo, 150 yan lahat, ito palang mga awit na ito ay nagpapahayag sa lahat ng klase-klaseng emosyon ng buhay. Anong mga emosyon? Depende sa pinagdaanan ng tao. Depende ngayon kung ano ang sitwasyon ng tao. Kaya kung babasahin mo yan, yung Psalm 1, awit number 1, hanggang sa awit 150, iba't ibang emosyon at iba't ibang sitwasyon ang pinagdaanan doon. Ano kaya yan nandoon? May mga mababasa ka doon na masayang-masaya kaya nagpupuri sa Diyos. Meron ding basahin mo doon na hindi ganong masaya, katamtaman lang, pero nagpupuri sa Diyos. May mababasa ka rin ng mga awit o salmo doon na malungkot, pero nagpapuri sa Diyos. May mababasa ka rin dyan na mga salmo or awit na umiiyak, pero nagpupuri sa Diyos. May nababasa ka rin dyan na salmo na humihingi ng tawad sa Diyos at nagpakumbaba at sumasamo sa Diyos, pero nagpapasalamat sa Diyos. In other words, makinig, ang Book of Psalm ay sari-saring emosyon at pinagdaanan ng tao sa buhay. Ibig sabihin, hinayaan tayo ng Diyos na ikaw at ako pwede mong isumbong at sasabihin sa Panginoon kung ano ang iyong pinagdaanan sa buhay. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, pwede pala natin isumbong sa Panginoon kung anong pinagdaanan mo. Isumbong sa Diyos. Hindi kanino isumbong. Ang Psalm 133, tinawag ko ay Song of Ascents. Bakit? Sa kabila ng buhay na monoton. Alam mo yung monoton? Monoton, yung wala lang, ganyan lang. O kaya sa buhay na nakakapagod naman ito, palaging akyat tapos bababa. Akyat, bababa. Ano yun? Yung mga panahon na, ay salamat, na-solve na yung problema. Ay, salamat, nakabayad na kami ng utang ngayon. Ay, salamat, nakabayad na kami sa ano. Tapos pagdating ng next month, ay naku, ito na naman.
Paulit-ulit na lang, ups and down talaga. Masaya, malungkot, masaya. Ang song number 133, ito ang nagbibigay katugunan anong gagawin at ano dapat nararapat at makikita natin doon ang providence ng Panginoon. Ano ito? Psalm 133, magbibigay sa atin ng pananaw at magbibigay sa atin ng kasiguruhan na ang Diyos may ginagawa siya sa iyong buhay at ito ang tinawag na God's providence. Sa iyong buhay na minsan paakyat at nakakapagod at nagtagumpay ka, tapos bababa na naman. Ano na naman to? May mga success, may mga failures, may mga talo at may pananalo at lahat na lang na sari-saring emosyon. Psalm 133 will provide us answer, will provide us God's providence at ito ang magbibigay sa atin ng kalakasan sa araw-araw. So ulitin ko po, God's providence, ibig sabihin, ang ating Panginoon walang nakahihigit sa Kanya. Siya ay masugid, siya ay makapangyarihan, lahat ng kaalaman nandyan sa Kanya, siya ay punong-puno ng pagmamahal. Kaya kung anuman ang Kanyang purpose, kung anuman ang Kanyang ninanais sa buhay mo, kahit anong pinagdaanan mo sa buhay, tutuparin niya yon. Amen? Because He is unstoppable and unlimited God. So ano ngayon ang providence ng Panginoon na matanggap natin or paano natin ito matanggap? Lalo na sa panahon na nakikita mong paulit-ulit na lang, pagod na, ups and down sa buhay. Number 1. Makinig. Number 1, kung ano man, nagsusulat ka dyan, ito ang number 1. Sa Psalm 133, una, pinapakita sa atin, kailangan nating makinig at susundin ang tawag ng Diyos sa lahat ng Kanyang mga tao sa pagsamba sa Kanya. Ulitin ko. It is to take heed sa tawag ng Panginoon sa bawat isang mga tao ng Diyos na sambahin siya palagi. Tama po, narinig nyo. Palaging nagtatawag ang Panginoon sa bawat tao na sa Kanya na sambahin siya. He always call. Kaya may tinawag na call to worship. Actually, ang Psalm 133, nagagamit namin ito sa worship as call to worship. Tatawagin ng mga tao na halina kayo sa pagsamba ng Panginoon. Pero ang Psalm 133, talagang ang Diyos ang gumagawa nito na tinatawag niya ang mga tao na lalapit at magsamba sa Kanya. There's always the call of worship. Lalo na sa panahon kung ikay masaya. Lalo na sa panahon kung ikay malungkot. At lalo na sa panahon kung ikay sabihin nating walang-wala ka na. We are called to praise the Lord and we are called to worship Him at all circumstances. Kaya sinabi sa New Testament at paulit-ulit yan. 1 Thessalonians chapter 5 and Philippians chapter 4 verse 7. At ito ang hamon at tinatawag ngayon ang mga tao, the entire church and the body of Christ, to always rejoice. Rejoice in the Lord always and consistently rejoicing and giving praise to the Lord. Pag sinabing consistent, palagi, walang palya, walang absent sa pagsamba at papuri sa Diyos, kahit kung ano pa man ang pinagdaanan, kahit ano pa man ang nararamdaman. Kasi ito ang pakikinig at ang pagsunod sa tawag ng Diyos sa atin. So pwedeng banggitin worship or pagsamba. Pakinggan natin
ang tawag ng Diyos sa pagsamba. Amen? Kaya every morning, Sunday morning sa ating pagsamba dito, at sinasabi ko yan palagi sa worship team, na hindi natin trabaho, hindi trabaho ng pastor, hindi trabaho ng worship team, na tatawagin ang mga tao, halina kayo magsamba sa Panginoon. Hindi po. Ito ay gawain ng Diyos mula Lunes hanggang Sabado, at mula doon sa iyong trabaho kung saan ka man nag-aaral or wherever you are, at kung ano man ang pinanggalingan at sitwasyon mo, masaya, malungkot, may sakit man o hindi, tinawag tayo ngayon na magpupuri at magsamba na sa Panginoon. Siya ang tumatawag sa atin sa pamagitan ng pangyayari sa buhay mo, na sambahin siya. Iba kasi magsasabi, bakit ako magsamba? Wala naman akong pasasalamatan sa Panginoon. Puro naman ito kalungkutan. Puro naman wala. Bakit ako magsasamba? Kapatid, ang pagsamba sa Panginoon at tawag sa atin ay sa lahat ng panahon at nangyayari sa buhay mo, sambahin ng Diyos. Ito ang ninanais at ito ang tawag niya. Worship also na pinag-usapan dito ay tinawag namin na corporate worship. Ano itong corporate worship? Itong Psalm 133, tinawag ang bawat tao ng Diyos, halik kayong magtipon-tipon. Ibig sabihin, sama-samang pagsamba. Oo, mayroon namang pagsamba na individual. Kasi bawat isa sa atin tinawag na din ng Panginoon that every day we should have our time to read God's Word, to sing our song. It's a private worship, personal worship. Depende sa iyo, sa umaga o sa gabi o anong oras sa isang araw, ikaw ay magbasa at ikaw ay manalangin. That's a personal worship, of course. Pero itong Psalm 133, ito talaga ay tinawag, halik kayo. The Lord is calling us to come, worship Him. It's a corporate worship. Others, they call this divine worship. Magkadugtong-dugtong na pagsamba sa Diyos. Ibig sabihin, yung kapatid nandiyan nakaupo at siya, ikaw at ikaw nakaupo, yung ating pagsamba na individual na nanggagaling tayo kung saan na lugar sa bahay at pinanggalingan at sitwasyon sa buhay. Ngayon nandito tayo, ito ay dugtong-dugtong at sama-samang pagsamba. At ito ang ninanais ng Diyos. Halik kayo, worship. Pangalawa, anong pangalawa dito? Ang pangalawa na tawag sa atin upang makuha natin at mangyayari sa atin itong providence. Now, if you take note, hindi ito piliin lang ng number 1 lang ako. Ito ay isang sinasabi kong progressive. Ibig sabihin may baitang. May steps. Step number 1, step number 2. Ito ay number 2. Ano ang number 2? If number 1 is God is calling us to worship Him, it is a call to worship at pakinggan natin ito at dapat susundin natin na tayo ay magsamba. Ang number 2, sa pagsamba, ninanais ng Diyos na mayroong pagkakaisa. Kung babasahin mo ulit yun, ang sinabi doon, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Pagkakaisa. Ano itong pagkakaisa? Pagkakaisa bilang mga tao ng Diyos or in the family of God. In a corporate worship, sama-samang pagsamba at dugtong-dugtong na pagsamba, ito ay pagkakaisa. Sabihin mo, pagkakaisa. Kaya sinabi doon, napakaganda panuorin na ang mga tao ng Diyos ay nagtipon-tipon, napakarami at nagkakaisa sa pagsamba at mayroong dugtong-dugtong na pagsasamba. Sabihin ko rin, at pakitandaan lang ito, please remember this, that the unity na pinag-usapan dito at pagkakaisa ay hindi tinawag na uniformity. Pwede sabihin, uniformity. Ano yung uniformity? Uniform. Pag sinabing uniform, pare-parehas. Parehas ang kulay, parehas ang tabas, parehas lahat.
all throughout, kakambal, hindi lang kambal dalawa, kung hindi lahat, pare-parehas. Parehas ang color, parehas ang action, parehas lahat ang kagustuhan. Lahat kailangan gusto, kailangan lahat, walang kukontra. That's uniform. Katulad ng man in uniform or man and woman in uniform, obey first before you complain. Worship at ang church ay hindi ganon na unity. We are not in uniformity. Hindi pwedeng sabihin na sa linggo, lahat tayo ha, gayahin nyo ang buhok ko ha. Kailangan ganito ang gupit. At lahat tayo next Sunday, kailangan puti lahat ang suot nyo. Pati buhok puti, pantalon at sapatos puti. Yun yung uniformity. In the church, in the body of Christ, at sa pagsambat, paglilingkod sa Panginoon, tinawag tayo na magkakaisa, pero hindi uniform. Ibig sabihin, sa loob ng eklesiya, meron talagang sari-sari at magkaiba-ibang personalidad, magkaiba-ibang kagustuhan, kaya iba-ibang kulay na meron dito, iba-ibang mga halaman, at ibang-ibang arrangement, iba't ibang mukha, at iba-iba lahat. Pero nandito tayo nagkakaisa at nagkadugtong-dugtong. Now, let me tell you also na sa aming pagtuturo tungkol sa worship or pagsamba, ang uniformity ay isang simbolo ng occult or cultism. Okay? Simbolo yan. Yun yung nakikita. Pero in the body of Christ is not uniformity, but our unity, it is called harmony. Ano yung harmony? Pwede sabihin harmony? Harmony ay ang pag-aayos sa arrangement kahit magkaiba-iba yung mga halaman na yan. Actually, ang salitang harmony ay nandito sa amin sa musika, lalo na sa choir, lalo na sa pag-play ng musical instrument. Sa choir, for example sa amin na nagpa-practice at noon pa na membro ako ng choir, ako ay kumakanta ng tenor 1. At kung kami kanya-kanya nag-aaral at binabasa at kakantahin, hindi ko maintindihan anong klaseng nota ito. Ganun din sa iba, magkaiba-iba. So merong tenor, merong bass, may soprano, may alto, tenor 1, tenor 2, soprano 1. Lahat na yan, meron, kompleto yan. Magkaiba at sari-sari yan. Pero yung sama-sama na kaming kumanta sa isang awitin, napakinggan ang napakagandang musika at tinawag yun na harmony. Ang iba tawag nito blending. Sa pagsamba ng ating Panginoong Diyos, tinawag tayo nanggagaling sa kahit saang pamilya, kahit anong pinag-aralan, kahit anong sitwasyon at pinagdaanan sa buhay, ngunit dito sa pagsamba, napakaganda panuurin na sama-sama tayo at dugtong-dugtong na pagsamba at ito ang ninanais ng Diyos. Amen? Pangatlong baitang. When God's people pinakinggan ang tawag ng Diyos sa pagsamba at dito nagkakaisa in harmony. Pakinggan, number 3. Tulad ito sa binuhos na oil na olibo sa ulo at dumadaloy sa balbas, tulad ng balbas at pagdadaloy kay Aaron hanggang sa kanyang kwelyo ng robe at sa buong damit at hanggang doon sa lupa. Ano yun? Kung ang mga tao ng Diyos pinakinggan ang tawag, halik kayo sa pagsamba, at nandito tayo nagkakaisa sa pagsamba, in harmony, dugtong-dugtong na pagsamba, napakaganda panuorin dahil dito pala ibubuhos ng Diyos ang oil. Anong oil sa Tagalog? Langis. Ibang mahal ng langis?
Ibubuhos ng Diyos ito tulad ng sa pagbuhos niya sa ulo ni Aaron na ngayon dumadagayday dito sa kanyang balbas at sa kanyang kwelyo at sa buong damit at ngayon doon na kumalat na. Ano ito? It is a precious oil poured. Ibig sabihin, dito ibubuhos ng Diyos ang kaniyang pagpapala. Isa lang nag-amen. Misis ko pa. Ulitin ko. Kung pinapakinggan mo na araw-araw tinatawag ka ng Diyos na pagsamba sa Kanya, sama-samang pagsamba at nandito tayo linggo-linggo. It's called unity and harmony, dugtong-dugtong na pagsamba. Kaya pala sinabi sa Psalm 133, napakagandang pagmasdan, hindi about sa unity, kung hindi ang binubuhos ng Diyos na pagpapala. Amen. Ayun, yun ang blessings ng pagpapala. Tanong, ano ito? Sino ito si Aaron? Bakit talaga binanggit ng pangalan ni Aaron? Si Aaron. May Aaron ba dito? Si Aaron sa Old Testament, kapatid ni Moses. Ewan ko, kilala niyo si Moses. Hindi na siguro. Kung kilala niyo si Moses, kapatid, at si Aaron, siya ang pinakaunang high priest sa buong Israel. Hanggang ngayon, alam nila yan. The first high priest na tinawag ng Diyos na maglingkod sa Diyos sa templo, pinakataas-taasang pari. Dahil siya ang simbolo ng pagkakaisa sa watak-watak at kakaiba-ibang lahi ng Israel. Siya ang tinawag ng Diyos na nangulo sa lahat ng mga tao, called God and divine leadership. At sa pamagitan sa Kanya, dumadagayday at umaagos ang pagpapala ng Diyos mula noon kay Aaron hanggang ngayon sa lahat ng mga Israelites. Kahit may gera sila, pinagpala pa rin at umaagos pa rin ang oil, ang pagpapala ng Diyos. Amen? So ano ito sa atin ngayon? Sa atin ngayon pala, bilang church, as St. Paul mentioned that in the book of Romans, oo, dati hindi tayo kasama doon, pero dahil kay Jesus Christ at sa iyong pananalig at pananampalataya sa Kanya, tayo ay naging sakop doon. Kaya wala nang kaibahan, Jews and Gentiles, because of the Lord Jesus Christ. At tayo ngayon ay nagiging kasama na doon sa offspring ni Abraham. And so we can call Father Abraham because of faith in the Lord Jesus Christ as He is the Father of faith. Kaya tinatawag ang bawat isa, the body of Christ, the church, na magsamba sama-sama. At dito tayo maging isa, at dito tayo dugtong-dugtong ang pagsamba mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Dito tayo magsamba dahil dito ngayon ibubuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala, the oil. And it means, nagmula sa inyong leader ng church na tinawag na Mangulo, the symbol of unity, called by God to serve people and to serve God. Kaya mayroong church leaders at may pastor na tinawag. Pero walang balbas. Ang pastor nyo, walang balbas. Pero the same thing, the blessing will be poured out to the head at dito'y dadaloy sa buong katawan and the entire body and the church of the Lord Jesus Christ will have that overflowing blessing. And this is about the oil. Alam niyo ba anong ibig sabihin ng oil? Ano ito? The oil represents the Holy Spirit. Ito ang binuhos
It is the presence of the Holy Spirit na sama-sama sa iyo, sa akin, makukuha at dadaloy ito sa iyo kung ikay at ako nandito na magsasamba sa Panginoon. Amen? Ang sinabi din dito, tulad ng Hermon at Sion. Comparison ulit. Hermon at Zion. Ito ay lugar. Dalawa. Pero magkakaibang lugar at malayong lugar. Contrast. Bali, magka-contrast ito. Magkakaiba ito. Ano ang Hermon? Ang Hermon, malayo isa sa Zion, pero ang Hermon ay abundansyang lupa dahil palaging inuulan, sakto lang, hindi naman bumabaha, kaya maraming punong kahoy, makapagtanim doon ng kahit anong halaman at mga gulay at mga bulaklak. So it's a cold place, refreshing place, and it's a place talagang napakaganda. Yun ang Hermon. Samantalang ang Zion ay ito ay ang lugar na disyerto, napakainit, sobra pa sa init na naramdaman natin dito ngayon. Dry na dry, tigang na tigang, at walang tutubo na halaman. Kaya pag nandiyan ka sa lugar na yan, stress ka na, at pagod at uhaw na uhaw ka na. Now, sabi dito, ito ay ang lugar kung saan marami sa atin din ganyan ang sitwasyon. Stress na ako. Bakit ganito? Nagtagumpay ngayon, talo na naman. Bakit ganito ang buhay? Dati masaya, ngayon malungkot. Dati marami kami, ngayon kukunti. Dati ngayon, ang dami-daming pagpapala. Bakit ngayon? Bakit dati malakas ang trabaho at ang negosyo? Ngayon ganito. That is the experience of the human being, the ups and downs sa buhay ng tao. Pero sabi dito sa Psalm 133, ika'y makinig sa tawag ng Diyos sa pinagdaanan mo sa circumstance na yan. Halika, magsamba, at dito magkakaisa ang bawat tao ng Diyos. At dito mo ngayon matanggap ang pagpapala tulad nito. Kung ang lugar mo at sitwasyon mo ay Zion, ngayon, ang hamog ng Hermon darating sa iyo, at ito ang pagpapala. The oil of the Holy Spirit will come to you. Amen? Kapatid, makinig. When you feel dry, stressed, wala ka ng inspirasyon at the very lowest time of your life, at ang feeling mo pa ulit-ulit na lang ang mga pangyayari, ups and down, hindi na thrilling, nakakapagod na. Bored na ako. Ayoko na. Suko na ako. Friends, there's the providence of God. In the midst, sa gitna na yung ups and down, sa routine ng pinagdaanan mo sa buhay, nandyan ang banal na Espiritu. Siya ang tinawag, the providence of God. Kung ika'y magsamba, sama-sama, at dito matanggap mo ang pagpapala ng Diyos. Amen? Si Jesus Christ in the New Testament, emphasize niya ito, sinabi niya ito eh. Sa lahat ng pinagdaanan mo, sa lahat sa buhay mo, ups and down, masaya at malungkot, paulit-ulit na lang, nakakapagod na. Sabi ni Jesus dito sa Luke chapter 11, verse 9 to 10 and verse 13. Sabi niya, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Hanapin niyo at kayo'y makakahanap. Kumatok kayo sa pintuan at kayo'y pagbubuksan. Dahil kahit sino man sa inyo na mga anak ng Diyos na humihingi, kayo'y makatanggap.
Sino man sa inyo sa sitwasyon mo at naghahanap ka, kung anong hinahanap mo hindi mo alam, basta may hinahanap ka, kaya ang iba nagsasabi, hayaan niyo muna ako na hanapin ko ang aking sarili. Bakit? Anong nawala sa sarili niya? Yun pala talagang tigang na siya, hirap na. The one who knocks on the door, sabi ni Jesus Christ, pagbubuksan niya. Bakit? Dahil ang Ama natin na nasa langit, ibibigay niya sa inyo ang banal na Espiritu. Siya ang kasama mo sa panahon na ups and down ang buhay mo, hindi ka iiwan. And this is the promise of the Lord Jesus Christ na kung ako'y aalis, in John 14, I will ask the Father that He will send the Holy Spirit to be with you at all of your situation. Kapatid, kailangan mo lang pumarito ka sa pagsamba sa Diyos. Pakinggan mo na yung pinagdaanan mo sa linggo na yan. At sa buhay mo, masaya o malungkot, lahat yan ginagamit ng Panginoon upang paalalahanin ka na may tawag siya para sa iyo sa pagsamba sa Kanya. At dito sama-sama tayong magsamba. We worship God as one body in harmony. Kaya sinabi niya sa last and the finale line of Psalm 133 verse 3, here the Lord will bestow. Dito ipopronounce ng Diyos ng Kanyang blessing. Kaya pala may benediction. Kaya pala may prayer and the pronouncement of the blessing to be received by the people of God. And even sinabi dito sa verse 3 na yan, basahin mo ulit, and even life, buhay na walang hanggan. Amen? Ito ang Psalm 133. Therefore, Psalm 133, nagbibigay daan sa bawat isa sa atin na nagbibigay kasiguruhan sa buhay na ang Diyos hindi tayo iiwan kailanman. That is God's providence. Sa yung pinagdaanan na ups and down, ay salamat, successful na, ay salamat, okay na. Tapos may problema na, ano naman ito, paulit-ulit na lang. God's providence, ibig sabihin, may plano ang Diyos sa iyo. May ginagawa siya at inumpisahan siya sa buhay mo. At walang sino mang makapagpigil niyan, kahit kaano pa naman ang pinagdaanan mo sa buhay. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos may plano sa iyo, tatapusin niya yon. Dumanti ka rin, sabihin mo rin, ikaw din. Saan ka ba ngayon? Nasa up, nasa down? Ang tanong, paano mo ito makuha palagi? Makukuha mo ito palagi kung pinapakinggan mo ang tawag ng Diyos mula Lunes hanggang Sabado na pumarito ka at magsamba sa Kanya. It is a call to worship. Ang Diyos yan. Yung lahat ng pinagdaanan mo mula Lunes, for example, ay, ang saya-saya lang ng Lunes. Tapos bigla naman, ano ba itong Lunes na ito? Ay, ang saya-saya, patapos na ang buwan ng Abril. Ay! Tapos, ay, mag-umpisa naman ng Mayo. Ay, salamat, bakasyon. Walang babayaran sa school. Pagdating ng June, ay, naku, enrollment na naman. Babayaran naman. Ups and down. Ganyan na lang. Paulit-ulit. Mayroong Psalm 133. Dito sinasabi sa atin sa lahat na yan ng buhay ng tao, may awitin na ikay aangat at aangat. Tinatawag tayo magsamba sa Kanya dito sama-samang magsamba. Bakit? Dahil dito niya ipopronounce ang blessing sa iyo. Kaya pala, merong linggo-linggo na pagsamba. Dahil napapagod tayo after 6 or 7 days. Kailangan natin magpa-recharge kasi nalobat ka na, parang cellphone.
Lobat ka na ba? Sunday worship. As we come to worship the Lord, the pronouncement of the blessing of God, the Holy Spirit pala, ito ang oil, ang hamog sa iyong tigang na buhay na kinakailangan natin araw-araw. Amen? Community of Christ, Alliance Fellowship, in this church anniversary, marami kayong pinagdaanan for 32 years. Daming ups and downs. Pain and joy. Sadness and happiness. Dumadami at nawawala ang mga tao. Marami, sari-sari. Tama ba? Ups and down. Kaya akma-akma lang, natitingnan muli ang Psalm 133. Dahil tinatawag tayo na huwag huminto sa pagsamba sa Panginoon. Ibig sabihin, yung mga pangyayari na yon, mga ups and downs sa buhay, ginamit ng Panginoon as call to worship. Ginamit ng Panginoon yon bilang tawag sa pagsamba. At huwag kalimutan ang banal na Espiritu, nandito palagi at hindi kayo iniwan habang tayo nagsasamba at naglilingkod sa Kanya. Amen? The providence of God nagsasabi sa iyo na ang Diyos na pinaglilingkuran at sinasamba natin, makapangyarihan sa lahat at walang makapagpapigil sa Kanya. Kung ano ang ninanais niya at ang purpose niya para sa church, matutupad yun. Matutupad yun. Walang sino man, tao man yan, or evil one, can stop him. He is unstoppable. Amen? Kaya, let's celebrate with thanksgiving. Let's celebrate with worship. At tandaan mo the providence of God. Walang makapagpigil. Kung ano ang inumpisahan niya, tatapusin niya. Kahit ano pa naman ang pinagdaanan sa buhay. Kaya tawagin ko ang choir natin dahil kakantahin nila, kasama pala ako. Ang awitin na yan, kung anong inumpisahan ng Diyos, kahit may mga tanong tayo at mga pangyayari sa buhay, tatapusin ng Diyos yun. Basta't huwag tayong huminto sa pakikinig sa Kanya, sa pagsamba sa Kanya, at sa lahat. Amen? Choir,